had a good service. 90% sa mga believers nandoon except for Marian and Chiran. And Idam, because Idam now is doing some follow-up. Busy kayo daw ang pag-follow-up niya kay nadinig ang kanyang pag-alis. While ang dalawa naman, dahil sa Mother's Day, ay hindi tinayagan na mag-absent. Alam niyo naman, pag Mother's Day or Father's Day o mga okasyon na ganito, ay halin kaayo ang mga restaurant. So na naunawa kayo. At Mrs. Bartolata and Lincoln was there with Joshua and si Brother Richard, ang mga Punsi, and then yung kapatid ni Kilvin na si Kai na regular na kayo kasama ang kanyang nobyo na nag-save na dyan, diba? Na nakaplan na natin magpabaptize. So, we are hoping and praying na sa sunod. Ngayon sana, pero hindi pa namin na schedule ang baptism. Plus ako na kalimot na rin ako na pag-usapan namin yung nakaraan na wala tayong meeting sa April sa May na kami babalik dito and then baptism natin. Eh, wala ako nakakayo up, nakalimutan natin. So, sa sunod na lang na balik ang bautismo doon. Nakakataas ang desire ng ating Manila members na talagang lalaki. Every time na magdala ka ng mensahe, halos kulang na lang himno nila. Pastor, pwede ba? Kada Domingo na lang doon tayo doon. Pwede ba? Tuwing linggo na lang. Ay parang nagigilty din sila na isang buwan lang tayo ay nagkikita doon. But, kagaya ng nasabi natin na we have to trust the Lord and ipailalong sa kamay ng Panginoon kung ano ba talaga ang kanyang plano sa gawain na yan. Kailangan natin ang mga milagro sama sa pag-provide ng needs na makakita talaga ng marintahan. And ang magawa ko lang, habang ako'y full-time dito, habang wala pa ang signal ng Panginoon kung ano nga ba ang plano niya, so para ma-maintain na sila doon ay hanggang doon lang ang ating makaya. To be honest, my body is worn out tungkol sa load na ating pinapagilan. How I wish na marami pang mga men na mag-surrender ng kanilang buhay sa Panginoon. Pero nandito na tayo sa uling araw na nawawala na ang first love ng mga tao ng Diyos. Nandoon na ang pagmamahal sa sanglibutan. In fact, yun ay nasabi dito sa ating teksto. Sa verse number 2, dito ko kukunin ang ating mensahe. Sa huling araw, sabi niya, number 1 na sign is men shall be lovers of their own selves. Men shall be lovers of their own selves. Ang title ng ating mensahe ngayong gabi ay ang nausong salita na selfie. Selfie. Kamakailan lang lumabas ito na nagiging new word added to our vocabulary, to our dictionary. At ang ibig sabihin nito, ang selfie is a person always taking shots, pictures for himself or herself. But the real meaning ng selfie, this is not the word selfish. Amen. Kasi sarili mo palagi ang kinukulang mo ng picture. So yan ay ginamit nila na word na selfie. But ang real meaning nito, a person compared in love with himself. Ang isang tao na napamahal niya ang kanyang sarili. He fell in love with himself or kung sa babae, herself. At yan ay pusong-puso ngayon. Ang Bible ay up to date. Amen. Na kahit anong gawin ng sanglibutan ay palagi mong ma-apply ang mga bagay na ginagawa ng sanglibutan sa banal na kasulatan. Akala natin ang selfie ay modern English na ito na strange word, and yet nandito po sa Bible na darating ang panahon
itong isang congressman na na-issue din, kaya nag-selfie din siya sa kay Pope Francis. Narinig ko yan sa balita. Mayroong controversy, bakit daw nakipag-picturean siya sa kay Pope Francis. At bumastos lang siya pupunta doon during the canonization of John Pope. And then nakipag-selfie sa pinapakita sa television. And of course, ang kanyang depensa, hindi naman daw pera ng gobyerno, hindi naman daw for baril ang kanyang ginamit na panggastos doon. Sarili niya raw. Napakadali. Gumawa ng alibay. Pag nahuli ka, sabi mo, well, it's my personal money. Nung nahuli si first gentleman, na 3 gabi siya nag-hotel doon sa Las Vegas just to watch the boxing match of Pacquiao. Nakalimutan ko kung sino yung pinanood niya na kalaban ni Pacquiao. 3 days siya doon. At alam niyo ang araw ng hotel na kanyang pinasukan, $10,000 a day. So $30,000 sa 3 araw. So na-question yun, bakit na naghihirap ang tinatawag na Pilipinas. The first gentleman can afford $400,000 a day times 3, that's 1.2 million pesos just to pay a hotel for 3 hours. At totoo naman, siyempre nasilip na bakit gano'n? Makapugri kayo. Alam mo naghihirap ang sanglibutan, ikaw ay ang iyong nasyon, and then ikaw nandoon ka lang sa isang road and paying that hotel for $10,000. So kung 40 ang exchange rate ng dollar, di 400,000 yun, ang $10,000. So totoo na napaka-controversial na issue yun. Dahil nga, sabi ko na ang tao ay talagang mapagmahal sa kanyang sarili. Now, saan pupunta ang isang selfie? Ano ang kanyang hahantungan, kumbaga? How a selfie person end up? Saan siya hahantong? Pag ang kanyang buhay ay pagiging pangsarili na lamang, he fell in love with himself, saan siya mo wind up, kumbaga? So may 7 bagay na ating papansinin dito mismo sa context ng versikulo na ito. Number 1, a selfie always wind up wanting things that don't belong to him. Ang isang tinatawag na selfie will always end up wanting things that don't belong to him. Look at the word na ginamit ni Apostle Paul. Men shall be lovers of their own selves. What's the next word? Covetous. What's the next word? Covetous. Covetous. Yan ang unang hahantungan, pupuntahan ng isang selfie na tao. Yan ang patutunguhan ng kanyang buhay. Yan ang yan mag-end up ang buhay natin once naging selfie tayo. We become covetous. We will always want things that don't belong to us. At yan ay isang tinatawag na attitude na normal na ngayon sa sanglibutan natin. Wala nang iniisip ang tao kundi, oh, I want this, I want that, oh, how I wish I could have this, I could have that. Bakit? Dahilan sa gusto mo palaging mayroong maipasaya sa sarili mo. And churches are, apply natin sa ating mga simbahan. I believe ang ating simbahan ay isa ito na nagiging biktima nitong klaseng attitude na ito. Bakit? Mahina ang daloy ng ating growth. Bakit minsan naghihirap tayo ng ating operating? It's just like, sabi nila, bakit daw ang Pilipinas hanggang ngayon third world war? Actually, hindi tayo third world country dapat. Hindi dapat tayo mahirap. Kung tutuusin, mayaman ang Pilipinas sa mga Asian countries. Ano ang naging dahilan? Bakit nananatili tayong ulubi? Dahil ang pera ng kaban ng bayan ay
involved na sa labi na ito. Na kung atin ito i-compute sa ilang taon, ilang trillion of pesos ang iwaldas at naipasok sa bulsa ng ating mga politician na dapat sana ay nandyan sa infrastruktura, nandyan sa mga eskwelahan, nandyan sa mga factory, nandyan mayaman ng Pilipinas kung gamitin lang ang salapi na napupunta. Pero wala. Dahilan na sa corruption, yun ang nangyayari. I believe with all my heart, our church is enough to support our ministry here if each and every one of us are like those very few that are really honest and sacrificial in their giving toward the offering. Pero dahilan sa nag-iilan sa atin dito na nanduroon ang puso na masabi natin covetous, na gusto ang sarili muna, let over ang para sa Panginoon, then maghihirap ang sibad kahit anong laki ng ating income. If we are all covetous, we cannot move on. We cannot have to practice in the church the moment tayo ay mga covetous na mga believers. Amen. Magbigay tayo sa ating, I don't know kung hindi ko sinasabi na walang honest dito na nagbibigay, but I don't know kung ilang porsyento ang talagang mga titles sa ating simbahan. Ilan sa inyong mga hypocrites dito na enjoying the blessing of God, sitting down, enjoying this building, and yet you're not giving the portion that belongs to God. And that's why ilang tao ang sasalot ng inyong mga bahagi para lang mamintina ang gawain mo. Napakadalo natin. That's why hindi tayo pinagpapala. Marami sa atin ay halos walang pagpapala, hindi mag-enjoy ng blessing financially. It's because of covetousness. A person that fell in love with himself always went up wanting things that belong to him, meaning covetous. Nandoon ang pagiging makasarili. Napansin ko, hindi ko isa-isa mga pangalan ninyo. Napansin ko sa inyong mga commitment, hindi pa mag-total yan ng 15,000. And 50,000 ang ating nare-release. So, may mentalidad siguro, si Juan na naman ang sasalon yan, si Pastor na naman. Siya kasi nag-promote ng project na yan. Hanggang kailan na palagi na lang tayo aasa sa tao na tumatanda, sa tao na humihina na at nagiging reduce na ang support. Hanggang kailan na tayo'y magsimula na tumayo at tumubo. To be honest with you, mahirap kayo iwanan. Hindi ko kayang iwanan kayo ng 1 linggo, 2 linggo. Kaya alam ko breakdown ang simbahan pag wala. Kailan pa tayo kayang tumayo as a church na marami naman tayong mga kampong na din. Kayong mga men in the church, dapat halos lahat kayo, if not all, but at least siguro, dapat expected na 80% sa inyo kaya nang magtayo sa pulpito at mag-preach. Pero ilan lang sa inyo pwedeng mapagkatiwalaan na mag-preach. Dahil hindi kayo nagmamatsyon. Our church will not go